without my need. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Magandang araw po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Naway nasa maayos kayong kalagayan sa mga sandaling ito. At alam ko naman po na hindi kayo pinapabayaan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating kinakaharap ngayon sa gitna ng pandemya. Kagalakan po sa akin na gamitin muli ng Diyos sa araw na ito para po ipahayag ang kanyang salita. Salamat po sa kanyang biyaya at katalinuhan na pinagkakaloob na upang magawa ang mga nais niyang ipagawa. Ang pag-usapan po natin ngayon sa araw na ito ay about sa huling hapunan o Last Supper. Sa huling linggo po ng ating Panginoong Hesukristo ay nakita niya na ito na po yung kanyang huling Passover o Paskwa. Ano po ba yung Paskwa na tinatawag? Ito po ay pista, pero hindi ito kapistahan ng mga Pilipino, Amerikano, ibang lahi, mga Asyano, mga Hentil. Ito pong pista na ito ay para po sa mga Hudyo. Para po sa mga Hudyo sa kanilang lahi. Tayo po sa Pilipinas ay meron tayong Araw ng Kalayaan o Independence Day. Tuwing June 12, lagi po natin siyang ginugunita. Sila din po, ito pong Pasko ay napakahalaga sa kanila dahil ginugunita rin po nila ito bilang paglaya sa pagkakaalipin nila sa bansang Ehipto. Kaya mahalaga po sa kanila ito. At para po sa atin, maging malinaw dapat sa atin ng ating Paskwa ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi po sa unang Korinto, Kabanatang 5, talatang 7. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Ano nga ba ang naging dulot ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Una po, naging malinaw ang lahat. Pangalawa, naging maayos ang lahat. At pangatlo, natapos na po lahat. Ang katawan po ni Kristo ay sumisimbolo at kumakatawan sa tinapay. Sabi po sa 1 Kabanatang 6, talatang 35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Kapag tayo po ay nakakarinig ng tinapay, madalas po tayong natatakam, lalo na po yung tinapay na ibibigay sa atin, na iririgalo sa atin, na ipapakain sa atin, ay paborito nating tinapay. Pero po, sa syudad po, kung tayo natira sa syudad, lalo na dito sa Manila, sa NCR, madalas po, nakakain talaga tayo niyan kahit sa mga tindahan, sa kanto natin. Meron po talaga may mga tinapay po talaga tayong mabibili, mabilis, makakabili po talaga tayo agad. Pero siguro po, sa mga tribo, sa mga malalayong mga nakatira sa bundok, ay hindi ko po alam kung nakatikim na sila ng tinapay. Hindi ko po talaga alam. Pero kung taga-syudad ka po, ay nakatikim na po talaga tayo ng tinapay.
Ang tinapay po kasi ay nagbibigay po yan ng suporta at nagbibigay ng kalusugan sa ating katawan. Minsan nga po may pagkakataon na gabi na, madaling araw na po, tayo ay nagugutom basta po may tinapay at tubig, ayos na po, makakaraos na tayo. Pero tandaan po natin na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya itong buhay po natin, yung kaluluwa po natin ay sinusuportahan po ito at pinapanatili ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niya po na ang kanyang kamatayan ay nalalapit na at napakahalaga po nito para sa kanya. Sabi po sa Lucas, Kabanatang 22, mga talatang 14 at 15. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa pagkasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang Pampasko na ito bago ako magdusa." Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito na kami po ay nagkatipon sa inyong pangalan. Salamat sa gabay ng inyong banal na spiritu at samahan niyo kami upang maunawaan namin ang gusto mong ipaunawa sa amin, ang gusto mong ipakita, ang gusto mong ipagawa sa amin, O Diyos. Sa aking kinauupuan bilang inyong mensahero sa araw na ito, ay ikaw po ang makita, Panginoon, hindi po ang aking sarili. At sa inyo namin pinagkakatiwala lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Kung meron kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Mateo, Kabanatang 26, mga talatang 26 hanggang 30. Matthew, chapter 26, verses 26 to 30. Ito po ang sabi. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin niyo ito at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo, nakatibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sabi po sa unang Korinto, Kabanatang 11, mga talatang 23 at 24. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay naman sa inyo nung gabing siya ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Kaya po, napakahalaga ng banal na hapunan. Hindi po natin to maaring alisin, hindi po natin to maaring tanggalin o kalimutan sa gawain sa iglesia, lalo na po sa pananambahan. Kung maaari po ay kada buwan ay magawa po natin ito. Isang beses kada buwan. Bakit po? Dahil kakain po tayo ng tinapay bilang pag-alaala sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Hindi po tayo kakain ng tinapay para po mabusog tayo. Gagawin po natin ito sa ating pananambahan para po alalahanin ng ating Panginoong Hesukristo. Gaano po ba kahalaga sa atin ang kamatayan ni Kristo? Una po, napakahalaga dahil tayo ay binago sa dati nating pamumuhay. Pangalawa po, napakahalaga dahil tayo ay tinubos sa ating pagkakasala. At pangatlo, napakahalaga dahil tayo ay iniligtas kahit hindi tayo karapat-dapat. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Anong punto? Ano po ba yung gustong ipaunawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Gusto ng ating Panginoong Hesus na tanggapin ang kanyang inaalok, libre, tanggapin ang kanyang pagbabayad sa kasalanan at magpasako po sa kanyang biyaya. At ang pagsunod po sa ating Panginoong Hesukristo ay malinaw po na pagtanggap sa kanya. Sabi po sa aklat ng Juan, Kabanatang 1, talatang 12. "Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya
ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At kung tayo ay kumakain ng tinapay, inaalala natin ang ating Panginoong Hesukristo dahil hindi nga po ito basta tinapay na mabibili lang sa tindahan. Yung tinapay po na tinutukoy natin dito ay yun po yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 6, mga talatang 57 at 58. Sinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman ang sino man kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang, namatay sila kahit na kumain yon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakilanman. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay kumakatawan sa alak o wine para mas maging kompleto po ang kapistahan. Sabi po sa verse 27, kayong lahat ay uminom nito. Hindi niya po ito sinabi na kayong lahat ay uminom nito. Hindi po. Nung sinabi niya to, malakas, may boses po talaga, may dating, may bangis. Ganun niya po ito sinambit. Hindi po mahinahon nung sinabi ito ng ating Panginoong Yesus. Ano nga po ba ang nais ipaunawa ng Diyos sa kanyang mga alagad? Nais ng Diyos ipaunawa sa kanila na ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay katibayan ng tipan. Sabi po sa unang Korinto, Kabanatang 11, mga talatang 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan, na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Hindi po tayo iinom sa kopa ng alak o wine para magpakalasing, magpakalango, magpakasaya. Iinom po tayo sa kopa bilang pag-alaala sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagtubos sa ating pagkakasala. Sabi po sa Efeso, Kabanatang 1, talatang 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Malinaw po na ang dugo ang katibayan ng tipan ng Diyos dahil yung dugong tinutukoy po dito ay yung dugo na nagbayad ng ating kasalanan. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay para po sa marami. Kasi po, kung titingnan po natin sa Old Testament, sa panahon nila Moses, pinagtibay ang kasunduan kasi po nung time nila, yung dugo po ay para sa kakaunti lamang, sa ilan lamang, hindi po talaga para sa lahat. May pagkakataon po na sila po ay gumawa ng paraan para may pagsundo kay Yahweh. Pumatay sila ng ilang hayop para po may pagsundo sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Ang ginawa po nila, yung kalahati po ay binuhos sa altar, tapos yung kalahati po ay nilagay sa malalaking mangkok, tapos ayun po yung winisik sa mga tao. At nung panahon po nila yon, ang pagtabos po na ganon ay ginawa lang po para po sa mga taga-Israel, hindi po para po sa lahat ng mga tao. Ngunit tandaan po natin, nang dumating ating Panginoong Hesus ay napakaganda ng kanyang ginawa dahil ang kanyang dugo po ay para sa lahat, para sa marami, at para po sa ating ikabubuti at para po sa ating ikaliligtas. Sabi po sa unang 1, Kabanatang 2 at unang 1, Kabanatang 2, talatang 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Sabi po sa verse 29, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin ko ang panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Sapat na lahat para sa ating Panginoong Hesukristo. Masaya na po siya. Tiniyak niya po na masaya din po yung kanilang huling pagpupulong, pero hindi po yun ang wakas. Hindi madali sa ating Panginoong Hesukristo na iwanan po ang kanyang mga alagad. Pero kailangan po itong mangyari, kailangan po siyang maganap dahil po yun ang nais ng Diyos. Dahil kung hindi po mamamatay ang ating Panginoong Hesus para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan, ay wala po tayong biyaya na tinatawag ngayon. Hindi po natin siya mauunawaan at hindi po natin siya mararanasan. Sabi po sa verse 30,
At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Hindi po siya nanatili sa bahay para siya ay madakip dahil ayaw niya rin po na madamay yung may-ari ng tahanan. Hindi rin po siya nanatili sa syudad, sa lungsod dahil baka magkaroon po ng gulo, magkaroon ng komosyon. Ang ginawa niya po ay pumunta siya sa bundok ng olibo kung saan nagpupunta si Haring David kapag nababalisa o umiiyak. Sabi po sa 2 Samuel, Kabanatang 15, talatang 30. Si David ay umiiyak na umakyat sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalokbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalokbong at umiiyak ding umakyat. As I end po mga kapatid, bilang mga Kristiyano at tagasunod ni Kristo, dapat po ay hindi natin kalimutan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Una po, dapat nating alalahanin na ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo ay bilang pagtanggap sa Kanya at paggunita sa Kanyang kadakilaan. Pangalawa po, dapat nating alalahanin na ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ito po yung nagtubos sa ating pagkakasala at nagligtas. At pangatlo po, dapat nating alalahanin na kapag ito ay ating ginagawa, tayo ay nagtitipon-tipon para sa iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa mga araw sa sandaling ito na pinagkaloob sa amin. Salamat dahil binigyan ko namin ng pagkakataon na mapag-usapan ng ganitong bagay, Panginoon. Salamat sa presensya mo, salamat sa paggabay ng inyong banal na spiritu, Panginoon, na patuloy naming nararanasan. Tulungan niyo kami na lagi naming alalahanin na ikaw ang nagsakripisyo. Ang katawan mo ay lagi naming gunitain, tanggapin sa aming mga buhay, Panginoon. At ang dugo mo ay alalahanin namin ang iyong pagsasakripisyo bilang pagtubos sa aming mga kasalanan at bilang katibayan ng bagong tipan, Panginoon. Alam namin na samahan niyo kami, Panginoon, sa hakbangin ng aming mga buhay at hindi niyo kami pababayaan at panatilihin niyong matatag, malakas ang aming kaisipan na labanan ang tawag ng mundo, Panginoon. Naway patuloy niyong pagpalain ng bawat isang nandirito, bawat isang nakikinig ng inyong salita. Huwag niyo kaming hayaan na magkasakit sa gitna ng pandemya. Tibayan ninyo ang aming pangangatawan, palakasin, bigyan ng sapat na kalakasan, Panginoon, upang hindi kami magkasakit. Patuloy niyo kaming pagpalain sa lahat ng pangangailangan namin, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Ay ibigay mo at ipagkaloob mo ang iyong kalooban, Panginoon. At ang kalooban mo ang maganap, hindi po ang kalooban namin ang mangyari, O Diyos. Panatilihin yung matatag din ang aming pananampalataya sa inyo, upang hindi kami matukso, upang hindi kami madala ng tawag ng laman, Panginoon. Samahan niyo kami sa bawat plano, sa bawat pangarap na gusto namin makamit. Pero Panginoon, ang kalooban niyo pa rin po ang magaganap, hindi po ang kalooban namin, Ama. Kaya maraming salamat po sa araw nito. Patuloy niyo ang pagpalain at samahan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Mag-iingat po kayo ngayon. Mag-iingat po tayong lahat sa gitna ng pandemya. God bless po sa ating lahat.